ipapatunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain sa ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ito sinabing sa akin nagmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Maliwanag ang katotohanan, aking mga minamahal. Pagdating ng Espiritu na sa inyo'y mag-uulat, sasambitin ang katotohanan at sa inyo'y magiging ganap. Sa tuwirang tatanggap, ganap na magliliwanag. Ang tinuturan ng Espiritong ito ay mula sa Ama, at ang mula sa Ama ay mula rin sa Anak niya, at ang sa Anak ay sa Ama, kaya't ang kikilala sa Anak ay kikilala sa Ama. Ang kikilala sa Ama ay kikilala sa Anak, kaya't ang dalawa ay pag-iisahin bilang sa Espiritu na tatanggapin ng tao. Kung natatanto niyo, mga minamahal ko, ang pagdatal ko sa tuwina, na kung paano tuwirang hinahayag ko ang katotohanan sa inyo, pagkakasalang lubos na pinag-uugutan ng tao, kung paano nagiging ugat ng pagkakasala niya ang mga bagay na ginagawa, tinuturan, iniisip, nakikita, at naririnig. Katotohanan kung tuturan sa inyo, kung nakita ng iyong mata, pumasok sa isip mo, tumagos sa puso mo, pagkakasalang naturingan, lalo't ginawa mo, higit pa sa iyo, dulot na kasalanan. Narinig ng tenga mo, pinasok sa isip mo, tumagos sa kalamnan mo, tumimos sa puso mo, nagdulot ng kasalanan, naghari sa katauhan. Narinig mo at nakita mo, dinama ng puso mo, pinagharing totoo, na lubos sa iyo, taong mahal ko, di na nakaligta, ang pagkakasalay, iyon ang nagawa. Oo, taong mga mahal ko, tuwiran kong tinuturan sa inyo. Sa ganang pagkatao ni Constancia ay walang isasambit ito, ni hindi niya man lang may tuturan sa inyo, mga kataga kong niluluwal sa tuwina. Subalit sino nga ang nagtatanto sa inyo? Ni sino rin ang nagninilay para ito'y pagbulayan? Ni sino rin ang nagsuri na katotohanan sa pagtanggap? O taong aking mga mahal, bulayin nyo mga tinura. Katotohanan kong tinuturan sa inyo. Kung nalilimi lamang ng tao ang bawat kataga ko,
na pawang katotohanang magpapalaya sa kanya. Kung ang pagsisimula ng kanyang galit ay sa pandama, tututulan niya ang pandama, iwawaksin niya ang pandamang di mabuti sa kanya. Kung ang pinagsisimulan ang galit, dili kaya'y pagkakasala ay ang kanyang mga mata. Di niya tatanggapin, di papapasukin, upang di maganap ang magkasala siya. Kung sa tenga naman, bilang pandinig niya, ang pinaghari upang maging ugat ng kasalanan, di niya rin kakantin, ni di niya tutuparin, narinig niyang hindi tama kanino man. Tao, mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang inyong mga kasuutan kung walang sinulid, hindi mabubuo. Kung may sinulid man at walang karayom, hindi matatahi. Kung mayroon man kayong salapi at wala naman kayong mabibiling tela, hindi rin kayo makapananahi ng inyong isusuot. O kung mayroon man kayong salapi, wala kayong mabiling kasuutan, wala kayong isasaplot sa katawan. Ang lahat ay ukma, tugma, akma sa inyong katauhan. Salapi para makabili ka ng isusuot mo. Damit, kailangan may mabibili ka para magamit ang salapi. Tao, itong lahat ay kaugnay sa buhay nyo. Kasuutan, salapi na kailangan. Subalit ang aking mga salita, hindi nyo na kailangang bilhin pa. Hindi nyo na kailangang damit pa na maturingang isaplot sa katawan nyo para lamang malasak nyo na may damit, may panbalot sa katawan ninyo. Kundi mga mahal ko, kung nanamnamin nyo lamang ito, tatagos sa buong kalamnan nyo, masasaplutan ang inyong puso para matigib ng pag-ibig. Mababalot ang inyong isip para matigib ng kalinisan. Kung ang salita at gawa ay wala sa tao, paano rin mapapatunayan na may kapangyarihan ang amang mapagmahal? Kaya't kailangan din hambing sa karayom, hambing sa sinulid na makabubuo para maging saplot ng inyong katawan. Kadakilaan at kapangyarihan ng Ama na nag-uugnay sa tao bilang espiritu na naghahari upang patunayang buhay na buhay sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Kanino nyo maririnig ang mga talinghagang salita? Sinong sa inyo'y magwiwika? Taong aking mga mahal, magbulay at magnilay, magtanto at kayo magmunyi kung kayo'y nakadama. Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Kanina tinitingnan kita, tulog ka na. Mayroong simula at may katapusan. Tingnan mo, gusto niyo po bang makorba ang utak? Gusto mo rin kumorba ang tono? Subalit ang wika may wakas may magdudulot sa'yo ng buhay na walang hanggan. Pasubali ko kung nagninilay lamang kayo, may mga paraan at kaparaan kung paano
tugma, mayakmang salita. Mga minamahal ko, pag umawit ka't inaantok ka,